sa linggong ito, sa hapong ito, sa oras na ito, God, kung saan kami ay dinala mo sa lugar na ito. Ang iyong salita, Panginoong Yesus, ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Kaya dinadalangin po namin, O God, na ang lahat ng magiging hadlang sa kanilang pangunawa, sa kanilang tenga, sa kanilang kaisipan ay iyong wasakin at tanggalin, O God. Ma-download nila, makuha nila, Panginoong Yesus, ang kagandahan at kapangyarihan ng iyong salita, O God. For the kingdom of God is not just in word, but the kingdom of God is in power. Kaya Panginoong Yesus, ang bawat salita na kanilang maririnig ay may convert at may translate at may manifest nila ito sa kanilang buhay. At makikita nila, Panginoong Yesus, that they are blessed and even blessed than ever, O God. Kaya dinadalangin po namin, O God, ang bawat mensaheng kanilang maririnig ay magpapatalas at magpapalalim ng kanilang pananalig sa iyo, O God. Sila ay malalagumpay at patuloy na magtatagumpay sa buhay sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Ang ating pong tatalakayin sa oras at sandaling ito, see yourself as God sees you. Tingnan mo ang iyong sarili kung paano ka nakita ng ating Panginoon. Maraming Kristiyano ay malabo ang mata, hindi lamang pisikal. Alam ko maraming nakasalamin sa atin. Sapagat kung atin pong titingnan, ng perfect eyesight, kung hindi po ako nagkakamali ayon sa science, alam naman po natin na lahat tayo ay dumaan sa pag-aaral, ay 20/20 vision. Maraming tao ay hindi malinaw ang mata, literal at spiritual. Sapagkat kung atin po makikita, maraming tao nagkakaroon sila ng tinatawag na pagkatakot sa buhay sapagkat dahil sa kanilang nakikita. Kaya sila ay na-stress. Yung mga bagay na iyong nakikita ay mabilis mong kinakatakutan kung hindi mo ito kaya sa iyong sariling lakas. Pero may mga pagkakataon, yung mga bagay din na hindi mo nakikita ay mas lalo mong kinakatakutan. Tama po ba? Kaya kung atin mong titingnan sa oras at sandaling ito, kailangan tingnan natin ang ating sarili. Nakakaiba at tayo ay pinagpala at matagumpay sa buhay. Sapagkat yun ang paningin at pagkakakita sa atin ng ating Panginoon. Kagaya po ng isang example sa Bible kung saan si Joshua at si Caleb ay inutusan kasama ng mga spices na kanilang kasama na pumunta at mag-spy at tingnan o obserbahan ang lugar ng Kanaan kung saan makikita nila ang mga kasama nila ay nakita ang isang malalaking higante. At ang nireport nila sa kanilang leader, hindi natin kayang sakupin ito. Ayon ang kanilang pagkakakita sa isang anggulo. Pero itong si Joshua at Caleb nakita sa kakaibang lente ng mata ang kanilang mga kalaban. Nakita nila na ang mga kalaban ay para lamang mga grasshopper. Maraming tao kapag nakita ang problema, sila agad ay natatakot sa pagharap ng problema. Don't focus on the problem. Don't focus on money. Don't focus on your stress in life. Focus on God. When you focus on God, you will see things differently. Kapag sa Diyos ka tumingin, makikita mo ang mga bagay sa kakaibang aspeto at sa kakaibang paraanan. Kaya kung atin pong titingnan sa ating buhay, kailangan huwag tayo bastang maging malabo ang mata bilang isang Kristiyano. Maraming Kristiyano ay malabo ang mata. Sapagkat ang lagi nakikita nila ay kung gaano kahirap ang buhay. Ang lagi nakikita nila ay kung gaano kasama ang paligid sa Pilipinas. Kung paano sila ay sunod-sunod ang problema o kapalpakan na dumarating sa kanilang buhay. Pero hindi dapat ito ang tingnan ng bawat Kristiyano. Ang dapat tingnan ng bawat Kristiyano ay kung ano ang pangako at salita ng Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon hindi siya kagaya ng isang tao na mapapako ang kanyang mga pangako. He is not like a man that he should lie. He is a keeper of His promise. Kaya kung atin pong makikita mga kapatid, kailangan mag-operate yung tinatawag na spiritual nating mata. Sapagkat ang katagumpayan ay nag-uumpisa sa iyong spiritual na mata. Sila Caleb at Joshua, nakita nila ang katagumpayan bago pa man sila pumunta doon sa tinatawag na lugar kung saan kailangan nila mag-spy. Kailangan ikaw bilang isang Kristiyano, anuman ang dumating sa iyong buhay, iba ang iyong perspective. Sapagkat kapag yung iyong nakikita, iyong kinakatakutan, ito ang makaka-impluwensya sa iyong pananaw sa buhay. Kapag nakikita mo mga bagay na hindi maganda, ibig sabihin, ikaw ay natatakot. You are not operating in faith, but you are operating in fear. And God has not given us the spirit of fear, but God has given us the spirit of power, love, and sound mind. Kaya maraming tao hindi nagtatagumpay sa buhay at parang hirap na hirap sa buhay because they always see the natural side. See beyond the natural side.
Kaya kung atin po makikita mga kapatid, kagaya ni Pablo, magbibigay po muna ako ng tinatawag na 3 ilustrasyon. Kagaya ni Pablo, maraming tao sa kanyang panahon nakita siya that he is a murderer. Hindi po ba pinapapatay niya ang mga Kristiyano? Hindi ba lagi niyang tinutuligsa ang mga Kristiyano sa pangangaral at pagdadala ng salita ng Diyos? But God has seen him in a different way. Kaya kahit gaano kasama ang isang tao ang kanyang bibig, kahit gaano ang isang tao ay mali ang ginagawa kumpara sa sinasabi ng salita ng Diyos, tanging ang Diyos lamang ang makakapaghusga. At laging ang Diyos, iba ang pagkatingin sa tao, sapagkat kagaya ng sinabi ng ating Panginoon kay Samuel, ang tao laging tumitingin sa panganyo. Ang tao ay laging tumitingin sa sinasabi. Pero maraming tao, yung mga magagandang sinasabi, paglabas nila sa kanilang simbahan, paglabas nila sa kanilang pulpito, kakaiba ang kanilang buhay. Kaya maraming tao ay pumapalpak sa buhay sapagkat sila ay bumabase sa tinatawag na pisikal na kaanyuan ng tao. Pero ang ating Panginoon, ang laging nakikita niya ay magandang kinabukasan ng bawat isa. Kaya si Pablo, na isang mamamatay tao, si Pablo, na laging tinutuligsa ang salita ng Diyos, nakita ng ating Panginoon that this soul, will be one of the boldest preacher to preach the gospel. Baka maaring maraming tao na nagsasabing, wala nang pag-asa yan si Pablo, kailangan iwasan natin yan. Baka nung nakita nila Pedro ito, wag yan, papatayin tayo niyan. Pero ang ating Panginoon, hindi niya sinasara ng pinto kahit gaano ka man makasalanan sa iyong buhay. Ang ating Panginoon, nakikita niya that you are a valuable asset in the kingdom of God. Kaya kung ating titingnan, sa panahon ng ating presidente, ay tinutuligsa ng lahat ng tao. Hindi natin kailangan i-tolerate ang kanyang kamalian. Kagaya ng sabi ni Bishop Greg in Ezekiel, tama na po hindi Ezekiel 22 verse 30, that somebody should stand on the gap. Kailangan may isang tatayo magmimit-J, mananalangin para doon sa Pangulo. Hindi mo kailangan i-condemn ang Pangulo sapagkat sa iyong sarili, ikaw din naman ay makasalanan. Do not be a hypocrite. Kaya kung atin titingnan mga kapatid, we are not waging war against the President. We are not waging war against those pastors that are accusing the President. But we are against the spirituality. In Ephesians 6:12, we are not against flesh and blood. We are against the spiritual darkness in this world. Hindi sila yon. Kaya nga kailangan, kahit man ano ang gawin ng pamahalaan, kailangan makita natin hindi yun nangyayari sa kasalukuyan. Maraming tao kasi nakikita lamang ang kasamaan, minamagnify nila yung mga mali na ginagawa ng Pangulo. But they do not see the big picture out of it. Kung atin pong titingnan, in Romans 13 verse 2, ano pong sabi sa mga namumuno? Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God. And they that resist shall receive to them damnation. Maraming tao ay sumunod sa mga batas ng Pangulo. Laging sinasabi nila, anti-gender ito, anti-religion. Sino ba ang inordain ng ating Pangulo bilang Pangulo? Ang gawain mo ay ipanalangin ng ating Pangulo na lagyan siya at palibutan siya ng mga wise counsel. Kaya naman nagkakamali ang desisyon ng Pangulo dahil ang lagi mong prayer ay tanggalin siya sa posisyon. Baguhin mo ang iyong panalangin. Ang ipanalangin mo ay palibutan siya ng mga taong may banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Kaya lang minsan ang ating Pangulo ay nakapagsalita ng ganyan sapagkat mismo siya ay natitisod sa mga tao na nagdadala ng salita ng Diyos. We cannot be a double standard. Kaya kung atin titingnan, ang lahat ng tao may pagkakataong magbago. In everything, He makes all things beautiful in His time. Sapagkat kahit man, kung ano-ano man masasamang sabihin ng Pangulo sa ating Panginoon, mas lalo mo siyang kaawaan. Mas lalo mo siyang ipanalangin. Mas lalo mo siyang unawain. Sapagkat siya ay ligaw. Sapagkat siya ay bulag. Sapagkat siya ay walang pakiramdam. Ano ka kapag pinatulan mo isang foolish tao, then you are much foolish than him. God has given you a deeper understanding to know all things and to see all things.
Kaya nga mga kapatid, kung ano man ang dumaraan sa iyong buhay, it is just a temporary, pansamantala lamang. We are just passing by. Kung ikaw ay dumaraan sa pananakit ng iyong buto, panandalian lang yan. Kung ikaw ay dumadaan sa panglalabo ng iyong mata, panandalian man yan. Kagaya nga po ng aking patotoo sa radyo, merong 12 taon na nagtatangkang magkaanak. 12 taon na nanalangin, maaaring magtanong siya ng katanungan sa Panginoon, bakit hindi mo bigyan ng anak? Pero after a prayer, of different people, after 12 years, napagkalooban siya ng anak. Sometimes, there's what we call the waiting time. Ang nakikita lang natin ay hindi tayo makatanggap ng tinatawag na answered prayer, but we do not see the answer to our prayers in the future. Hindi man tayo makatanggap ng answered prayer ngayon, sa mga susunod na araw, doon pala inilagay ng ating Panginoon ang katugunan sa bawat kahilingan natin. Kagaya ng sabi ko po sa Facebook, if you are not receiving an answers to your prayer, it is not God. The problem is not God. Hindi ang Diyos ang problema. Bakit magiging Diyos ang problema? Binigay na nga ang lahat sa iyo. Ibinigay na nga ang kanyang bugtong na kaanak na si Kristo Jesus. Ibinigay na nga ang lahat ng yaman sa mundong ito. Hindi ang Diyos ang problema, ikaw ang problema. Maaring mali ang intensyon ng iyong puso o maaring sadyang tamad ka lamang. Wala dapat nagugutom at naghihirap sa bansang ito o sa buong mundo sapagkat ang lahat ng resources ay inilagay na ng Panginoon sa mundong ito. Silver is mine, the gold is mine, every beast of the earth is mine. Hindi kasalanan ng Diyos kapag ikaw ay mahirap. Ang kasalanan mo ay ikaw ay mahirap ang iyong pag-iisip. Pare-parehas tayong binigyan ng kamay at ng paa at ng mata. Bakit hindi ka maging maunlad? Walang pinagkaiba ang mayaman at mahirap. Parehas tayong ginawa ng Panginoon. Ang pinagkaiba lamang, ang nakakalungkot minsan, is they have a foresight of tomorrow. Dapat nasa atin yung gift na yun eh. Sabihin po natin, for example, hindi po ba parang nakikita natin sa ating panahon na ang ekonomiya yata, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng daigdig ay bumabagsak. But the economist says and foresee that this is the best time to invest. Kasi nakikita nila yung pagbagsak ng ekonomiya, yung pag-slow down ng ekonomiya is just for a season. It's just for a moment. Bakit sila nalalaman nila ang magiging kinabukasan? Kasi iba ang kanilang paningin, hindi nila tinitingnan yung problema ngayon. Pero ang mga Kristiyano, sabi nga ni Bishop, Christian. Sa tiyan lamang sila Kristiyano dahil ang gusto lamang nila lagi ay makakain ng mga masasarap na pagkain. Pero kung atin makikita, hindi dapat yung mga nasa stock market, yung mga negosyanteng hindi nakakilala sa Panginoon, ang mayaman, ang maunlad. Dapat tayong mga Kristiyano ang pinagpala because we have an eyes that is so peculiar. Kakaiba ang ating mata. We see the things that are to come. Pero sila, mas mahusay pa yata sila. Nakikita nila that this is the best time to buy yung mga tinatawag na mga negosyo o yung mga investment na mga nalulugi dahil alam nila, pansamantala lamang ito. At pag-akyat ulit at pagtaas ulit ng ekonomiya, magiging mataas na ang value ng kanilang mga asset. Kaya nga, kagaya sa simbahan, ano pong araw ngayon? Ano pong buwan ngayon? July 1. Napakagandang araw. Unang Sunday sa unang buwan, sa unang araw ng Hulyo. Kaya ngayong July, ikaw ay tutulay sa isang malaking himala at isang malaking pagpapala ng iyong buhay. Ayun po ang ibig sabihin ng July para sa akin. Sa iyo, anong ibig sabihin ng July? Hindi man nangyari sa iyo ang mga pangako na iyong pinanghawakan sa June. There is the month of July that all your dreams, all what you are expecting, you will receive it. Ngayong July, ikaw ay tutulay sa isang malaking himala at biyaya ng Diyos na hindi mo inaasahan sa iyong buhay. Just stick on the plan. Just stick on your goal. Sapagkat kapag meron kang tinitingnan sa iyong buhay, hindi ka magiging unstable. Kagaya ng sinabi ni Pablo, just focus on the goal. Fix your eyes on the goal. Kaya kailangan meron kang paningin doon sa malaking inihanda sa iyo ng ating Panginoon. Si John the Beloved, alam ko naman po, kilala niyo si John the Beloved, the writer of Revelation.
Makikita po natin si John the Beloved, he was tossed. Saan po siya itinapon? Sa kumukulong langis, boiling oil. At makikita natin, dahil may plano ang Diyos at dahil nakita ni John the Beloved that he will write the book of Revelation, hindi siya basta-basta namatay. O hindi siya namatay sa boiling oil. At dahil doon, hindi naman pwedeng parusahan siya ulit. Kaya ang ginawa sa kanya ay pinatapon siya sa Patmos Island. At kahit siya pinatapon, hindi pa rin napigilan ang kanyang pangitain. Kaya kailangan makita mo ang kalangitan sa iyong mata. Makita mo na ang lahat ng problema sa iyong buhay ay hindi na magiging problema. Makikita mo na ang lahat sa sakit ng iyong katawan ay hindi magpapatuloy. Sapagkat ikaw, bilang isang Kristiyano, you are an exceptional. Sabi mo sa iyong katabi, you are an exceptional. Maraming tao sasabihin nila, mamamatay na lang ako na nagme-maintenance medicine. O mamamatay na lang ako na may insulin sa katawan. Mamamatay na lang ako na nagtatrabaho. Pero hindi. You are called to overcome. Tinawag ka ng ating Panginoon to be overcome. Hindi ka pwedeng maging average person because you are called to excel. You have been given all the talents, all the wisdom, all the ways that you needed. You just need to activate and live it. If faith comes from hearing and hearing the word of God, kung ang pananalig ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, then healing, prosperity, and what else? Favor will come in believing and living the word of God. Kung ang pananalig ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, ang kagalingan mo, ang pagunlad mo, ang pabor ng Diyos, ang promosyon ng Diyos ay darating sa iyo sa pamamagitan ng paniniwala at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ito ay aktibo at nagbibigay ng buhay sa iyong mga pangarap. Kaya nga kung atin makikita, ang mga disipulo ng ating Panginoon, kung atin pong mababasa sa Book of John, sila ay punong-puno ng confidence kapag kasama nila si Jesus. Parang kumbaga ba, walang makakasaling sa kanila dahil kasama namin ang most powerful person in the world. Pero nung nawala si Jesus, dahan-dahan silang nahihila. Dahan-dahan nilang hindi na nakita yung tinatawag na magandang plano sa kanila ng ating Panginoon. But when the Holy Spirit is come, in John 14 verse 17, ano po sabi dito? In John 14 verse 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it see him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth in you. Ang mundo mismo hindi nakikita ang magandang plano ng ating Panginoon sapagkat wala sa kanila ang banal na Espiritu. Pero ang mga disipulo, nang umalis ang ating Panginoon, pinanghawakan nila yung pangako sa John 16:7 that there will come a comforter. Kaya nga nandyan ang banal na Espiritu to comfort you, to give you peace. Bigyan ka ng kapayapaan. Kapag may kapayapaan ka sa iyong buhay, hindi ka matatakot sa mga bagay na nangyayari sa iyo. Hindi ka matatakot sa mga patayan na nangyayari sa paligid. Hindi ka matatakot sa kaguluhan sa iyong pamilya. Sapagkat alam mo, ang lahat ng ito ay magdaraan lang sa iyong buhay. Minsan po kasi kaya tayo nanghihina, it is because of what we call wear and tear. Siyempre, kapag ikaw nagtatrabaho, nagnenegosyo, nag-aalaga sa iyong anak, napapagod ka rin. Kaya nga ang sasakyan, minsan, hindi po ba, kapag umaabot na sa certain kilometer, meron tinatawag na tune-up. Tune up ang sasakyan, di ba? Sa specific mileage. Kaya nga dahil tune up ang sasakyan sa specific mileage, ibig sabihin itinutono ito. Pinapaganda ang mga fluid, chinecheck ang lahat ng brake. Kaya nga ikaw kapag sinisiyasat mo ang salita ng Diyos, kapag ikaw ay nananalangin, ikaw ay umaantay ng mga gawain kagaya nito, God is doing a tune-up in you. Para pagtakbo mo sa negosyo, pagtakbo mo sa pagtatrabaho, hindi ka parang pagod, hindi ka puro reklamo dahil nakikita mo sa iyong sarili, ikaw ay patuloy na binabago ng salita ng Diyos. Kaya kung atin pong titingnan mga kapatid, ang lahat ng bagay ay lilipas din. All things will pass away. Kaya kailangan na laging tingnan mo ay ang kalangitan.
Tingnan mo ang kalangitan na nasa iyong buhay, na nasa iyong puso, at nasa iyong isipan. Ano ba ang meron sa kalangitan? There is no weeping, walang pag-iyak. There is no sickness. There is no death. Death will be swallowed up with victory. Ang kamatayan ay kinain, ay nilamon ng katagumpayan ng natapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung mga nararamdaman mo sa iyong katawan, huwag mong tingnan ang iyong sarili na hanggang pagtanda mo, dala-dala mo yan sa iyong katawan. Tingnan mo sa iyong sarili na yung sakit ay maiiwan sa labas ng iyong katawan, na ang iyong sakit, na ang iyong karamdaman ay hindi magpapatuloy, that you shall live and proclaim the goodness of God. With long life, He will what? Satisfy you. Kaya kung atin titingnan mga kapatid, have the heaven in your mind. Magkaroon ka ng kaisipan ng langit sa iyong puso at sa iyong isipan. Hindi dahil na mahabang panahon na ikaw ay dumaraan sa problema sa iyong buhay, hindi ka mahal ng Diyos. At hindi dahil that you are facing suffering, hindi ka mahal ng Diyos. You are facing suffering and long suffering because God is what? God is molding something inside you. It's what we call endurance and patience. Kagaya sa isang marathon, kailangan mahaba ang iyong resistensya. Kaya kung ikaw ay may sakit sa iyong katawan o karamdaman sa iyong katawan, makikita mo sa iyong katawan that from being sick, your body will a glorified body of Jesus Christ. Babaguhin ng ating Panginoon ang iyong katawan. From mortal body, it will be immortal. From your being corruptible body, it will be an incorruptible body. Hindi pwede na ikaw ay uunlad sa buhay na puno ka naman ng sakit. Kailangan it goes hand in hand. Marami sa atin good investor. Alam ko marami sa atin mga investor ng ospital. Investor ng clinic o ng butika. Marami po sa atin, marami na tayong investment sa buhay. Pero sa simbahan, ayaw natin mag-invest. Sa salita ng Diyos, ayaw natin mag-invest. When you invest in eternity, daig pa nito ang maibigay ng gamot. Sapagkat ang gamot, pansamantala at specific lang ang kinukure. Pero kapag nag-invest ka sa eternal mong buhay, alam mo na sa darating na mga araw, sa darating na mga panahon, sa darating na mga oras, ang iyong buhay ay insured na ikaw ay makakasama at makapiling ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya kung atin pong titingnan, in 2 Corinthians 4, verse 18, kailangan wag tayo mag-focus sa mga bagay na nakikita. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not unseen. For the things which are seen are temporary or temporal. But the things which are unseen is eternal. Ang problema mo, yung anak mo, nagda-drugs, temporary lang yan. Anak nga ni Sister Pining, mula sa pagdodroga, siya na nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga nagdodroga. Hindi natin alam kung paano tayo nakita ng ating Panginoon. Maaring gumagamit ang ating Panginoon ng mga pinuno na sobrang babagsik, pero for it is for our own good. Huwag mong tingnan kung ano ang pinagdaraanan mo ngayon. Tingnan mo ang katagumpayan na naghihintay sa'yo sa kinabukasan. Tingnan mo yung premyo. Tingnan mo ang inihanda sa'yo ng ating Panginoon. God can change your situation because He is in control, because He is in the throne. Walang mahirap sa ating Panginoon. Just change the way you think. In Colossians 3 verse 2, ang sabi po dito, ano po sinasabi? That set your affection on things above, not on things on the earth. Sa mundo kasi mapapagod ka eh. Kapag nagpapalakas ka sa tao, at darating ang panahon, kapag ikaw ay nanghina, hindi ka naman tutulungan ng tao, limitado lamang eh. Magpalakas ka sa ating Panginoon. Sapagkat sa ating Panginoon, iwan ka man ng lahat ng tao sa iyong buhay, hindi ka iiwan ng salita ng Diyos. Hindi ka iiwan ng kanyang pagmamahal. Kaya in 1 Corinthians 2 verse 9, But at is it written, eye has not seen, walang matang nakakita, nor ear has not heard, neither have entered into the heart of man
the things which God hath prepared for them. Nung tayo ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, hindi natin alam ang magandang plano niya. Ang alam lamang natin ay tayo'y nabubuhay para magtrabaho. Pero hindi ka nilikha ng ating Panginoon para lamang magtrabaho habang ikaw ay nabubuhay. Ang nais ng ating Panginoon na ikaw ay kanyang nilikha para makita sa iyong buhay ang katagumpayan ni Kristo Jesus na napo sa krus ng Kalbaryo. At ano ang buhay na ito na ikaw ay pinagpala? That even that you are under pressure, you will rise above your problems. Kaya kung ating titingnan, baguhin natin ang pananaw sa lahat ng bagay. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Mababago lamang ang pananaw natin sa bawat bagay kapag nagbago ang ating kalooban. Sapagkat ang pagkatakot ay nakikita sa pamamagitan ng iyong mata. Yung mga bagay na tila ba ay mga higante sa iyong buhay, mabilis mo itong kinakatakutan dahil sasabihin mo na hindi ko ito kaya. Si David nga hindi nakakita si Goliath bilang Goliath. Dahil meron siyang salita ng Diyos sa kanyang puso. Kaya bilang isang ilustrasyon sa ating pagtatapos, in 2 Kings chapter 6, huwag niyo na pong basahin, ikikwento ko na lang po ito. Maaring kilala niyo na po si Elisha, Prophet Elisha. Sa panahon ni Elisha, ang kaharian ni King Aram ay nais laging sakupin o bigyan ng patibong ang mga Israelita. Pero galit na galit si King Aram. Sapagkat sa tuwing gagawa sila ng tinatawag na patibong o ng paglusob, laging napupurnada ito. At sabi ni King Aram, sino sa mga kawal ko ang traidor? Sino sa mga kawal ko at mga tagapayo ko ang nagsusumbong sa kaaway para hindi ako magtagumpay sa aking balakin? At ang sabi ng kanyang tauhan, wala po sa ating traidor. Kaya ganyan ang nangyayari sa ating mga hukbo, ay dahil merong isa silang banal na tao na laging nagsusumbong sa kanilang hari na kung ano ang dapat na gagawin. Kaya nga ang sabi niya, sino ang taong iyon? Si Elisha po. Nasaan si Elisha? Nandun sa Dothan. Sige, ipadala ang lahat ng kawal. Ipadala lahat ng hukbo, ang mga chariots, ang mga horses, ipadala doon. At nang inihanda nila ito, at habang nag-aalmusal pagkagising ng umaga, ang tagasunod o ang tinatawag na OJT ni Elisha, Master, napapalibutan tayo ng buong kawal ni King Aram. Ano ang ating gagawin? Maraming tao kapag nandyan ang sunod-sunod na problema, takot na takot at tila ba nakakatugang ang tuhod. Sabi ni Elisha, magtigil ka. Hindi mo ba nakikita na mas marami ang ating kawal? Hindi ko nakikita. And I pray to our God that God will open up your eyes. At pagkita ng tauhan ni Elisha, ni Prophet Elisha, nakita niya
ang hukbo ng mga anghel na mas marami pa kaysa sa kaaway. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay baon sa utang, kapag ikaw ay nandyan pa ang makulit mong anak na hindi pumapasok sa eskwelahan, nandyan ang sunod-sunod na bayarin sa iyong buhay, sa iyong bahay, makikita mo, huwag kang mangamba sapagkat tingnan mo na nandyan ang probisyon ng ating Panginoon. Kapag nararamdaman mo sa iyong katawan na sumasakit yata ang ulo ko, meron yata akong cancer, ang mga doktor ngayon may sumakit lamang cancer na agad. Yun na yata ang laging diagnostic, cancer. But in the name of Jesus, tingnan mo that you are healed, that you were healed. That God will always provide whatever your need. Because Jesus Christ is our present help in times of trouble. That's why Elisha saw, nakita ni Elisha, that the God that he served is always present in helping him. Kaya huwag kang mag-focus sa iyong mga suliranin. Huwag kang mag-focus sa mga tao na nakakainis sa iyong buhay. Mag-focus ka sa malaking gantimpala at pagpapala na nakalaan sa iyo kapag lumagpas ka at nagtagumpay ka dun sa buhay. Kaya sabi ni Elisha, nakita mo na, di ba? Ngayon, ipapanalangin ko naman na ang mga mata nitong mga tauhan ni King Aram ay mabulag. At in a twinkling of an eye, nawala ang paningin ng lahat ng mundo. Remember that in your mouth, that in your tongue, you have the power and authority to command and declare what you want to happen. Kaya nga sabi niya, lahat ng ito ay in the name of our Lord, let their eyes be blind. At nang ito ay nabulag, idinala niya ang hukbo ng mga sandatahan ni King Aram papunta sa Samaria. At sinabi niya sa kanyang lingkod, and now I will pray that their eyes be open. At pagbukas in a twinkling of an eye, nakita ng mga hukbong sandatahan ni King Aram na sila ay napapalibutan ng mga Israelita. At ang sabi ng hari ng mga Israel, ano Elisha? Ubusin na ba natin to? Napapalibutan na natin ito. Sabi niya, tumigil ka hari. Hindi ikaw ang nagdala dito, kaya wag mo silang uubusin. Ang Diyos na aking tinawag ang nagdala sa mga nagtatangkang sumira sa akin at sa Israel. Kaya ang dapat mong gawin ay pakainin mo sila. Imagine the ways of God. Kung sa ating tao yan, patayin na yan. Papatayin tayo nito eh. Pero ang ating Panginoon, His ways is different from our ways. Ang sabi ni Elisha, pakainin nyo sila at busugin nyo sila. At after this, i-bless nyo sila, pabalikin nyo sila sa kanilang hari. Maraming tao kasi gusto nila laging revenge. Vengeance is not yours. Ang sabi ng ating Panginoon, mahalin mo yung mga hindi ka mahal-mahal sa iyo. Ipanalangin mo ang mga sumusumpa sa iyo. Upang makita nila na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, He is a compassionate and loving God. This nation is failing because the church is failing. Yung problema ng ating pamahalaan, ng ating presidente, sapagkat ang simbahan ay hindi humakbang sa dapat nitong hakbangan. Kung ang simbahan ay hakbang sa dapat nilang paghakbangan, ang maging banal, puro at dalisay at totoo sa kanilang paglilingkod, hindi magiging ganito ang ating bansa. Pero hindi pa huli ang lahat. God can turn the table around. Kaya niyang baguhin yung tinatawag na spin ng mesa. Kaya maraming tao ang pilit na sisira sa'yo, magpapahina sa'yo. Yun yung mga nakakapagod eh. Sasabihin na yan, masyadong malalaking giants siyang kinakaharap mo. Pero remember, you are a giraffe and they are just a mouse. Kaya magkakaiba sila ng perspective sa buhay sa nakikita sa'yo. Kaya huwag mong halaan na yung mga daga sa iyong buhay ang magdikta ng mga katatakutan sa iyong buhay. Kasi magkakaiba kayo ng level ng pagtingin sa buhay. Nakikita mo ang katagumpayan, nakikita nila ang kabigatan ng buhay. Kaya sa ating pagtatapos, if you want to see the bigger things, have the Holy Spirit in your life. Ang banal na Espiritu lamang ang magbubukas ng iyong spiritual na mata. Ang banal na Espiritu lamang ang magpapaunawa sa iyo ng bawat bagay. Maaring hindi ka maniwala sa aking sinasabi, pero the moment that the Holy Spirit entered in your heart, makikita mo na ang lahat ng pinagdaraanan mo
It is for your benefit. It is for your own good. Para sa ikabubuti mo, kaya ka dumaraan sa ganyang bagay. Sapagkat inihahanda ka ng ating Panginoon sa mas malaking paggamit sa iyo. Kaya ka nandyan sa ganyang bagay sapagkat gamit ka at instrumento ka ng ating Panginoon para ikaw ay iangat ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kung atin makikita, just be steadfast and unmovable always. In 1 Corinthians 15 verse 58, huwag tayong mapapagod. Huwag tayong basta gagalaw dahil lamang sa mga problema natin. Because the Word of God said that your labor is not in vain. Hindi mapapawalang saysay ang mga bagay na iyong ginagawa. Magbubunga din ang lahat ng iyan, basta huwag ka lang mabugnot. Maraming tao nabubugnot eh. Parang iba yata yung sinasabi ng aming pastor. Ang tagal mangyari. The bigger the blessing, sometimes it takes time. Hindi ba kagaya ng illustration ko so many months ago, na kapag ang isang tao ay nagtatayo ng malaking bahay, matagal itong matapos. Pero kung gusto mo ay bahay kubo, next week tapos na yan. Kaya nga po kung ating titingnan, ang lahat ng problema, it shall come to pass. Ako po, ang problema ko, nung nag-uumpisa akong, nahirap po pala magkaanak. Lagi kang puyat. Tutulog, alas 4, mag-broadcast ka ng 6 o'clock, 2 hours ang tulog. Minsan, nagtatalo pa kami ng asawa ko. Kung sinong laging gising. Pero makikita mo na ang lahat ng bagay lang yon, it will pass. Kaya yung mga problema mo sa buhay, yung mga kabiguan mo sa buhay, yung mga heartaches mo sa buhay, kailangan hindi yan manatili sa'yo forever. Sapagkat ang disenyo dyan ng Panginoon, ay daraanan mo lang yan for a learning and experience. Kaya mga kapatid, sa oras at sandaling ito, you are an exceptional. You are an exceptional creation of God. Ikaw ay kakaiba sa lahat ng kanyang mga nilikha. Lahat tayo ay nilikha ng Panginoon. Pero you are handpicked by God for a specific calling, for a specific blessing, and for a specific purpose. Kaya kailangan mo sa oras at sandaling ito, tingnan mo ang iyong sarili bilang isang valuable creation of God. Sapagkat before you are formed, bago ka isilang ng iyong ina at iluwal sa mundong ito, alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos ang mga pagdaraanan mo. Alam na ng Diyos ang solution sa iyong problema. Alam na ng Diyos ang katapusan mula pa man sa umpisa. Dahil alam ng Diyos, sa sinapupunan pa lamang ng iyong ina, in your mother's womb, you are fearfully and wonderfully created and made by God. You are not made in the Philippines, maaaring dito ka ginawa. You are not made in America, but you are made in heaven. Kaya kailangan meron ka ng attitude ng kalangitan. Ano ang attitude ng kalangitan? You always rejoice. You always see things in a different perspective. Kapag nakita mo na at inumpisahan mo na ang lahat, mag-umpisa ka simula bukas. Yung mga pangit na nangyayari sa iyong buhay, tingnan mo na may malaking parating na magaganda sa iyong buhay. Kaya po ng ating ginagawa ngayon, starting this July, ang una po natin pinapractice ay pakainin, wala na pong ambagan. Kasi makikita po natin may ambagan po ang mga workers pag nagkakainan. Ngayon, we are stepping out doon sa tinatawag na normal na nangyayari. Sa lahat ng workers natin, para mayroon tayong tinatawag na fellowship, sabay-sabay po tayo kumakain ng walang bayad. And by August, lahat na po ng miyembro ay magkakaroon ng simpleng kainan. Sa kabila ng tayo man ay nagkukulang sa pambayad ng renta, but this is the best time to see that this church is a prospering church. Hindi pwede sa panahon lamang na matagumpay, doon ka magtatagumpay. Kailangan sa mga panahon na imposible mo yatang makita na ang simbahang ito ay matagumpay, mas lalo kang malulugmot sa kahirapan. Kailangan sa panahon na hindi mo pa man nakikita ang katagumpayan at para bang tila puro kadiliman ang napapaligiran sa iyo, doon mo mas tingnan ng liwanag. Sapagkat light is always greater than darkness. Goodness is always greater than evil. The blessing of God is always better than all your sufferings. Kaya sa ating pong pagtatapos, lagi mong tingnan ang bawat pangako ng Panginoon. Huwag mong tingnan kung ano ka ngayon. Tingnan mo ay kung paano ka nakita ng ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, meron po isang kwento na isang kapatiran po natin na siya ay mahilig magsugal.
Sabi nga niya, halos naitur na niya ang lahat ng sugalan. Sapagkat kapag ikaw ay alipin ng kasalanan, laging hanapin mo yung gusto na ginagawa ng iyong laman. Kaya sabi niya, lagi nasa sugalan kahit wala kang pera. Sapagkat kapag may bisyo ka, gagawa ka ng paraan para matustusan mong bisyong ito. Until one day, habang siya ay nagsusugal, pagpauwi niya sa kanyang bahay, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam na tila ba para siya ay nababaliw, na sabi ng kanyang mga anak, "Ma, nababaliw ka na yata, hindi lumilindol." Sabi niya, "Hindi lumilindol. Hawakan niyo ako, hawakan niyo yung mga bagay sa paligid, baka bumagsak, baka mabagsak ang lahat." "Ma, hindi po lumilindol." Nag-umpisa ang ganitong pangyayari na nakarinig siya ng salita ng Diyos sa radio broadcast ni Bishop Greg. At sabi niya, hindi pala paglindol ang aking nararamdaman, kundi nililiglig ako ng ating Panginoon. Natalikuran ko ang lahat ng pagkakasala ko sa aking buhay. Natalikuran ko ang aking nakaraan. Huwag mo laging tingnan yung iyong nakaraan. Ang tingnan mo ay ang magandang hinaharap mo. Pero lagi mong tingnan ay ang iyong kasalukuyan na patuloy mong gawin ang tama sa harapan ng ating Panginoon. At mararamdaman mo at makakamit mo ang panghinaharap na inihanda sa iyo ng ating Panginoon. God is always giving you not just second chance, third chance, but God is a God of many chances. If you fail and fail and fail, huwag ka mag-alala, hindi naman pwede buong buhay mo, you are a failure. Sa iyong buhay, maaring may isang magtagumpay, but that thing na nagtagumpay sa iyong buhay, it will override all the bad experiences in your life. It will be just a history. Kaya nga sabi ni John the Beloved, lagi ako nakatingin sa pintuan ng langit. Nakikita ko ang magandang hinaharap na after this life on earth, there will be no weeping, there will be no crying, for all things has passed away. All things become smooth. Kaya nga, ang inyong mata, huwag niyong isentro sa mga bagay na nasa paligid. Ang inyong mata, ang inyong paningin, ang inyong spiritual na mata ay isentro nyo sa salita ng Diyos. Isentro mo sa buong paglilingkod sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay nakatingin sa ating Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa oras at sandaling ito, baguhin mo po ang aming paningin. Kaya kami nagrereklamo dahil sa aming nakikita. Kaya kami nagkakasala dahil sa aming nakikita. Kaya kami natatakot dahil sa aming nakikita. Pero kung iibahin mo po ang aming nakikita, magbabago ang tinatawag na pag-response o pag-react namin sa bawat bagay. Ang mata minsan ang nagdudulot ng kasalanan, sapagkat ang mata ang pintuan sa aming kaluluwa at espiritu. Kaya Panginoong Yesus, magkaroon kami ng mata na kagaya mo. Makita namin ang napakagandang inihanda mo para sa bawat isa. Kapag makikita nila ito, God, fear will be gone, doubt will end, anxiety will be erased, mawawala ang kabagaban, O God, ang stress sa aming buhay. Because we know, O God, there is something big, something great, something huge that is in store for us. Kaya salamat po aming Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, dakila't pagsamba sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Makikita po natin, God comforted us through the Holy Spirit. Dahil tayo kanyang kinalinga, kaya ang ating obligasyon ay encourage, kalingayin din ang bawat tao na nanghihina. Mas lalong patibayin sila sa pananalig at pagmamahal sa ating Panginoon, that never, ever, in a single moment of their life, pinabayaan sila ng ating Panginoon. We cannot buy the faithfulness of God. Pero sa ating buong kalakasan, sa ating buong pag-uumapaw ng kagalakan, Lord, ito lang po ang kaya namin i-offer. That's why, continue to bless us so that we will be a blessing. Not just only for this church, but for every lost soul na hindi pa nakakakilala sa iyo, O God.
At ang mga politiko ay dalhin mo nga sa mga himpilan ng istasyon, ng telebisyon na nagpapalakas ng kalooban, na nagbabago ng espiritu at mula sa kanilang pagiging patay sa espiritu, buhayin mo ang kanilang espiritu na nagmumula sa iyo. And let the mind of Christ be in them. Di na nila kailangan mangurap sa sobrang dami ng pagpapalang nasa Pilipinas. Kaya Panginoon, salamat po. Ang lahat ng kanilang inaalay ay maging isang masamyong handog sa iyo, God. Bless them, O God. Multiply their giving, O God. Patuloy silang umani upang patuloy silang makapagbigay. At higit sa lahat, todo-todong pagpapala ang dumating sa kanilang buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos na todo bigay ang lahat ng iyong inihanda para sa bawat isang tumatawag at nagpapakumbaba sa iyo. Kaya Panginoon, salamat po. Ito po ang aming alay na kanilang inihandog. Maranasan nila kasabay ng kanilang alay ang himala ng kagalingan, ang pagbabago ng kaisipan, ang pagkakaisa ng pamilya, at higit sa lahat, ang pagudlad ng lahat ng kanilang kamag-anak, pamilya at buong sambahayan. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Blessed are you because you trust and rely on the supernatural power of God. It's not our greatness that will make us recipient of the goodness and the powerful blessings of the Lord. It is always on the greatness of God. Lahat ng pagpapalang tinatanggap natin ay dahil sa kadakilaan ng Diyos at ang kanyang characteristic ay laging magbigay. Naalala ko way back more than 3 decades ago. Marami akong kasabay sa broadcast at lahat sila ay nawala na at tumigil. Pero salamat sa Diyos at sa kanyang biyaya, tayo ay hanggang ngayon ay nagpapatuloy at laging idinadalangin ko na lalong lumawak ang maabot upang ang Panginoong Hesukristo ay ating maipangaral at maituro sa lahat ng tao sa kanila ang pangangailangan ng bawat tao kay Hesukristo. Because without Jesus, a person is nothing. And apart from Jesus, we cannot do anything that is all right in the sight of God. Kaya nais kong i-challenge kayo. Hawak ko ang force of prosperity. Bawat challenge ng aming pagbibigay ay galing po sa patnubay at instruction ng Banal na Espiritu, and I am sure of that. Through the years, iba't ibang challenge in giving ang aking naririnig sa Banal na Espiritu, and through the years, lagi po itong tagumpay. At hawak ko ang force of prosperity. At may isa na namang patutuo last week, si Sister May ng Santa Mesa. At siya ay pagkatanggap niya nito after an offering of 1,000 pesos for this purse, ay nagsunod-sunod ang kung saan-saan nang galing, 1,000, 5,000. At siya ay galak na galak sapagkat for the first time, naranasan niya yung mga pagpapalang hindi niya trinabaho. Kaya nais kong inyong maintindihan mabuti na kailangang sama-sama tayong magpatuloy sa pangangaral ng mabuting balita to spread the kingdom of God, to spread and to enlarge the kingdom of God through the preaching of the gospel. Kaya sa inyo pong pagtanggap ng hamon, when you receive this challenge, make your seed. Desire that you will have a harvest. As you give, expect that there will be a harvest. O Diyos, dakilat napakabuti, pagpalain mo sila sa kanilang conviction at sa kanilang commitment na magkaloob sa gawain ito starting now. Pagpalain mo sila at maranasan nila ang labis na kaligayahan at katuwaan at kapanatagan sapagkat ang pagtanggap nila ay buhat sa iyo. Sa iyo ang kalwalatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Meron po tayong text line at ang aking email address at ang aking Facebook account. Tayo po'y mag-uusap doon at kung ano ang mga ating pagkakasunduan sa panalangin
we can do it together. At maluwalhati sa inyong buhay ang Ama sa pangalan ni Jesus. God bless you. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.greggurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggurante.com. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.greggurante.com. Napagpala ka sa pakikinig at panonood ng programa, kaya pagpalain mo rin ang ministeryo upang lalong lumawak at maraming tao din ang mapagpala kagaya mo. Bangko de Oro, Greg Durante Ministries, 219-800-6784. It is always great day to live with Jesus.